Okay lang ba sa isang pastor ang magkaroon ng isang lending business? Hi there mga mahal na kapatid sa Panginoon, Pastor Ariel here at nais ko pong sagutin yan and hindi po yan simpleng oo o hindi lang. May mga pagkakataon po na pwede at may mga sitwasyon na hindi na po tama. Okay? And unahin po natin yung biblical tension po dyan, mga mahal na kapatid. Sa Old Testament, kung titignan po natin, malinaw po. In the book of Deuteronomy, chapter 23, 19 to 20, doon makikita po natin na pinapayagan yung interes. Pero sa mga foreigners, hindi po pinapayagan yung pagpapato ng interes sa mga kapwa nila Israelita. So, ibig sabihin, sa loob po ng community ng Diyos, there should be compassion over profit. And sa labas po ng komunidad or community, pwede po ang tinatawag nating economic system or dun sa pagle-lending. Pero pagdating po sa New Testament, okay, tinaasan ng Panginoong Jesus ang standard mas mataas. In the book of Luke chapter 6:35, lend, sabi niya, expecting nothing in return. So, from regulation, naging generosity Okay? So ngayon, ilapat naman po natin yan sa isang pastor, yung prinsipyo na yan. Kailan po yan pwede at kailan po hindi. Pwede po yan kung malinaw po ang boundaries po ng isang pastor. Kung ang lending business po ay hindi nakatarget sa church members. Okay? So, ibig sabihin nun, kung hindi mo ginagawang kliyente, yung mga parishioners, yung mga tinuturuan mo, maganda po yon. Walang overlapping sa pagiging pastor mo at sa pagpapautang mo sa kanila. Mas safe ka po doon kung ikaw ay pastor. Mas safe ka doon. We're not here to judge anyone. Of course, biblically, we're also called to judge. Ibig sabihin, doon sa mga ginagawang mga bagay na nakikita ng ating mga mata, pero ultimately ang nakakakita talaga sa lahat ng sitwasyon ang ating Panginoon o ating dakilang Diyos. Tama ba, mahal na kapatid? So, dapat hindi ka driven ng kita or profit, kundi controlled ka pa rin ng iyong calling bilang isang pastor. At kung ang negosyo mo ay hindi nakakaapekto po sa ministeryo mo, nakakapagpastor ka pa rin, nagagawa mo pa rin yung ministry mo, ibig sabihin, hindi ka nawawala pagdating sa spiritual authority mo, maayos ka, at hindi ka nanlalamang, then may space naman. Okay yan sa nakikita ko po and I'm speaking for myself. Pero ang tanong, kailan po yan hindi na okay? Okay? So, sa isang pastor, hindi na yan okay kapag nagpapautang ka sa mga church members mo. Yes, pinapautang mo sila tapos tinutubuan mo. Kung gagamitin lang natin yung principle in the Old Testament, kung sa bagay, magandang panuntunan din naman. Hindi ibig sabihin magiging legalistic tayo, mga mahal na kapatid Magandang panuntunan siya. Bakit? Kasi may negosyo ka, pero pagdating sa church, sa community mo, they don't belong. Hehiram sila, walang interest. Sa mga foreigners or sa labas, pwede mo sila. Bakit? Saan mo gagamitin? For the advancement of God's kingdom, makatulong ka, okay, doon sa mga taong iyong pinagsisilbihan at maging sa pag-reach out doon sa mga taong walang kinikilalang Diyos. So, dyan po nagsisimula kasi yung problema, kapag ang ginawa natin, yung one answer fits all the questions. Wala pong ganon. Kaya ikaw, for example, ikaw yung pastor na yan, and ikaw yung may lending, ikaw yung naniningil, parang napaka-awkward naman nun, di ba? Paano ka magka-counsel ngayon? Kung ikaw pastor, may lending business ka, may utang sa'yo, kakausapin mo siya, parang paano siya lalapit kung nahihiya siya sa'yo kasi saan namakmak ang utang niya, tama ba? So nagiging transactional po yung relasyon pag ganon. Hindi na po spiritual, kundi transactional na po siya. I hope nakukuha po natin. And hindi rin ito okay kung kumikita ka mula sa kahinaan ng ibang tao. Kasi nagigipit sila, pagkakakitaan mo sila. Kapag ang sistema po kasi nakabase sa interest, sa penalties, at dun sa pressure, at ang mga lumalapit po sa'yo ay mga gipit po na tao na pinagsisilbihan mo, napakadelikado po niyan sa iyo at sa ministeryo. Hindi po yan simpleng negosyo, nagiging exploitation na po yan at hindi po maganda bilang isang ministro o pastor. Hindi rin yan okay kapag nasisira na po yung credibility po natin
natin bilang mga pastor. Kasi kahit pa sabihin mong legal pa yan, kung ang tingin naman sa'yo ng mga tao, sabihin nila, pastor namin, yan, nagpapautang yung pastor namin, o tapos ngayon, naniningil na yan. So kapag ganun, nawawala po yung moral weight ng salita po natin pagdating sa grasya, habag, okay, at pagtitiwala sa Panginoon. At sigit po sa lahat, mga mahal na kapatid, hindi ito okay kapag nahati na yung puso mo. Okay? The Bible is telling us no one can serve two masters, di ba? Kumbaga, pag nakatuon ka lagi doon sa pera, there's nothing wrong sa pera ha, mga mahal na kapatid sa Panginoon. We all need that definitely. Okay? In life, we need money, but life is not all about money. So, kapag mas iniisip po natin yung collection kaysa sa conversion ng tao, okay, ang iniisip po natin yung due date kaysa sa discipleship, napakadelikado po nun. May malaking problema na po sa ating ministeryo pag ganon. So ano po ang masasabi kong conclusion dyan, mga mahal na kapatid? Pwede naman kung wala pong conflict, okay? Kung walang exploitation, at malinaw po yung mga boundaries na sineset po natin. At hindi pwede kung naapektuhan po yung ating calling, naapektuhan po yung puso natin sa paglilingkod at yung relasyon po natin sa mga taong ating pinapagpastulan. I hope nakatulong po tayo, mahal na kapatid sa Panginoon. And then this is just real talk, Hindi lahat po ng pwede ay dapat po nating gawin. And it's biblical. Okay? Everything is permissible but not everything is beneficial. Okay? Hindi po lahat ng legal ay spiritual. So, kaya mga mahal na kapastoran, kapatid sa Panginoon, bilang lingkod ng Diyos, tatandaan po natin ito. Saan man lugar ka, You are not called to build income from people. Okay? You are called to build people for Christ Jesus. Okay? Madalas ko po itong sinasabi sa mga tao na aking pinaglilingkuran. I'm preaching and teaching the gospel not to earn money, but to profit souls. Okay? May mga bagay po na pwedeng makasira po talaga sa tiwala ng mga tao habang tayo po naglilingkod, kahit na maliit lang po yan. So, pag makakasira, bitawan po natin yan kasi po sa dulo niyan, mas mahalaga po yung kaluluwa kaysa sa kikitain. Once again, this is Pastor Ariel. Patuloy po na nagpapaalala sa atin to remain shining and stay amazing.